Kung ang iba, hikaw, barya o kaya earphones ang nilalagay sa tenga, wala kayo sa lolo ko na ang ikakabit sa tenga, sasakyan. Pagkatapos ay hihilahin niya ito. Ang kwentong nakakabilib pero huwag niyong gagayahin. Inalam po ni JP Soriano. Magugulat, mapapangiwi, at mamamangha ka sa death-defying stunts ni Jess o mas kilala bilang Master of Pain. Sa dami ng kanyang extreme stunts, mapapaaray ka sa panonood. Paano ba naman kasi kaya niyang hatakin gamit ang kanyang tenga, ang isang kotse at buhatin ang refrigerator? Sakalam talaga! 3 dekada nang ginagawa ni Jess ang iba't ibang makapigil hiningang stunts. Kahit senior citizen na raw siya na edad 62, wala pa raw siyang balak magretiro bilang Master of Pain. Sa kaka-perform ko po ng mga stunts po na ang pain ko po, tumaas na po yung aking pain tolerance po hanggang sa na-overcome ko na yung pinakamataas na degree ng pain. Wala na po sa akin yung mga gano'n na mga stunt. Ang kanyang mga paandar, umugong na rin hanggang Hollywood. Kaya noong 2001, biyaheng Amerika si Jess para ipakita ang kanyang galing bilang human vacuum cleaner. Happy po ako pero wala rin po akong kaba dahil bago po ako umalis, perfect ko na po na ang stunt na ipe-perform ko doon. Pero kahit tila manhit na raw sa sakit ang katawan ni Jess, hindi pa rin siya nagpapakakampante. Passion ko po talaga kahit habang tumatanda po, kailangan kakaiba pa rin ang ginagawa ng mga stunts. Nasasaktan po ako kung hindi prepared yung mind ko po sa pag-perform ng stunt. Pero kung prepared na po, naka-ready na po, makakaya ko po yung pain. Bilang level up stunts, mga tenga naman ang madalas gamitin ni Jess ngayon. Sa paghihila at pagbubuhat ng weights muna niya kinokondisyon ang kanyang tenga. Nag-uumpisa po muna ako sa very light na weight po. Binubuhat ko po yun hanggang sa gradual po, unti-unti. Mabuhat ko na po yung mabigat na bagay gamit yung tainga. Isa sa matagumpay niyang nahila gamit ang tenga ay ang kotseng ito. Ang bigat ng kotseng ito, nasa 3,000 kilos. Mula naman sa kotse, ang pampasadang jeepney na ito na may timbang na halos 5,000 kilos ang susubukang hilahin ni Jess. Bago sumabak si Jess, sinuri muna siya ng medic para alamin kung nasa tamang kondisyon nga ang Master of Pain. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Jess ang paghila. Tila nahihirapan si Jess na hilahin ang jeep noong una. Pero unti-unti itong umusad. Hanggang makaabante ng 6 na metro. Panalo! Nasa maayos naman daw nalagay ang mga tenga ni Jess matapos ang kanyang paandar. Ayon sa ENT specialist na si Dr. Janina Escalderon, over time, nasasanay po yung skin na dahan-dahan po siya nasa-stretch. So, kaya na po niya kahit yung mga mabibigat po na objects. So, pansinin niyo po, yung skin, pati po yung color po ng tenga niya, iba na yung kulay purple, tapos wrinkled po yung appearance niya. So, hindi ito normal. Eventually po, this will have complications in the future. Para sa mga taong hindi sanay sa ganitong stunt, hindi po natin pwede ito gawin biglaan. So, yung sudden po na paghila at saka bigat po, pwede pong malacerate or mapunit or matanggal po parte o kaya yung buong tenga po natin. may matinding paalala rin si Jess sa mga manonood. Pag-aralan po muna ninyo ng mabuti kung ano ang impact na negative impact sa katawan nyo bago kayo sumubo sa isang stunt na ganito. So kailangan na matinding pag-aaral po bago i-perform ang actual na stunt po. May kanya-kanya tayong galing
at lakas dumadaan sa matinding ensayo at paghahanda. Kaya huwag magbingi-bingihan sa paulit-ulit naming paalala. Mapanganib itong gawin at huwag basta-basta gagayahin. Ako si JP Soriano at yan ang kwentong dapat alam mo